Muli po, good morning at Friday na. Muli ay patuloy tayong lalapit sa Panginoon sapagkat ito po yung ating pong kinasanay na, kinagalingan ko na ating umaga makapagbigay ng kaluguran sa Diyos at lumapit po ng patuloy na may pagpapakumbaba sa aking puso na dumulog sa ating Diyos na buhay. Na ito naman po talaga ang the best na pwede natin gawin sa buhay po natin araw-araw. Although maraming mga bagay na importanteng gagawin, especially po pag nagtatrabaho, magtrabaho, pag nag-aaral, mag-aral, magagawa sa bahay, gumawa, pag mag-aasikaso sa pamilya, dapat din asikasuhin. Kaya naman ito pong aking talatang gagamitin ay ang Mateo 4:4 na hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi mismo sa salita ng Diyos na nagagaling mismo sa bibig ng ating Panginoon. Ito rin po ay kinuha din po sa Old Testament sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 na ganoon din po binabanggit na kung saan po dito pinapakita po ng ating Diyos na buhay na mas prioridad dapat po natin yung salita ng Diyos. Although meron tayong mga bagay na tinitinan ang tao kasi ang kaisipan po natin mabubuhay ang tao pag merong tinapay at yung food at yung water o drinks. Pero hindi ho ito yung sadyang nakalaan po na pananaw natin para po humaba at magkaroon tayo ng buhay. Ang mga bagay po ito ay mga temporal o temporary lang po. Panandalian lang po siya. Kasi ang buhay po ng tao ay para daw vapor. Ibig po sabihin, ito po yung parang usok lang, saglit na nawawala rin. Makikita mo, usually, pag nakita natin, pag may nasusunog na bahay, ayan, nakita natin, maitim, nakapal. Pero pagka yun ay nahuhupalan ang apoy, hindi na po ito magiging puti hanggang sa mawala na po. Pagka wala na rin pong mga baga o natuyo na yung na-fire out na siya. So, ibig po sabihin dito mga kapatid, no? Mas dapat nating pahalagaan po yung unahin, yung pangmatagalang satisfaction, pangmatagalang desire ng ating pong buhay. Yung po daw kasing food at tubig, panandalian lang. Usually po, pansinin po natin, once tayo po'y bata, kayang-kaya natin kumain ng marami, mga bagay na kaya natin na satisfied po ang katawan po natin. Pero habang tumatagal po, pagka tayo ay nagkakaedad, and usually po, mga 40s pataas, nangyayari po yung mga pagkain po natin naiiba na. Minsan meron tayong pagkain na hindi kagad nakakasatisfied, minsan nakakapagbigay pa ng sakit sa katawan. At kadalasan po, minsan meron na tayong tinatawag na pananawa. Minsan ayaw na natin kumain ng ganito, so parang wala na tayong gana. So, ibig mo sabihin, hindi po siya nakakasapat na talagang kailangan ng katawan. Pangalawa, magkakaroon po siya na tinatawag na hindi balanse sa buhay natin. Una-una po, sa pagkain pa lang po, ang kinakain natin, sabi nila, hindi na po balanse. Talagang kuminsan po, mas marami tayong kinakain na pampataba kaysa pampalakas na sapat na dapat nating ginagawa. Kaya nga minsan may ginagawa po tayo na nire-require po ng mga siyensya o mga espesyalista o mga practitioner ng medicine na kinakailangan daw po magkaroon tayo ng tinatawag na pag-iensayo o exercise para at least daw po yung mga kinain po natin na hindi naman talaga natutunaw kaagad, sa pamamagitan po ng pagpapawis ay nababawasan po yung mga fats na pumapasok sa katawan po natin at maging yung mga extra na mga naiimbak lang po sa katawan natin sa bituka tuloy po na ina-absorb po ng mga
sangkap ng katawan po natin na nagbibigay po minsan ng pagtaas ng cholesterol, uric acid, yung pagbaba ng creatinine, at mga bagay-bagay sa ating katawan na kung titingnan po ay hindi naman na talaga natin maibibigay yung sapat na pagkain balanse, especially po sa buhay po natin na pangkaraniwan lamang. Kahit naman po yung mayaman na, kung titingnan natin, kaya nilang gawin ng mga bagay na pinoproseso nila sa sarili nila na makapagkain ng maayos, at meron din sila siguro nagagawang exercise. Pero titingnan po natin, hindi rin po nasasapat talaga yung kahustuhan ng buhay dahil nagkakasakit pa rin po sila. So, ibig po sabihin, dito hindi po talaga siya permanenteng sangkap na natsain natin o yung pagkain natin gagawin na makapagbibigay ng pangmatagalang epekto sa ating po mga desire, sa ating pong nasa ng ating katawan na kumain at mapaayos. Although, kailangan naman po lahat ng mga bagay na yan, kaya nga lang, meron pong isang bagay na pinapakita sa ating Panginoon na mas dapat po natin bibigyan ding balanse ang buhay natin. Kumakain po tayo, miinom, gumagawa ng mga bagay sa buhay, pero mas priority dapat po natin una yung salita po ng Diyos. Kasi sa lahat ng bagay, ang salita po ng Diyos ay makapagbibigay po sa atin ng tunay na yung masatisfied po tayo. Pangalawa na lang po, secondary na lang po yung pagkain eh. Kasi yung ating pong kabuuan ng katawan ay hindi lamang po katawan at bituka o kaluluwa. Meron pong nilalagay din sa ating espiritu na kung saan po patay na nung magkasala po tayo ng ating Panginoon. Naminana rin po natin ito. Kaya nga ho, dito, nagpapakita lamang po na mas mahalaga po. Kasi ang katotohanan po nito, si Jesus Christ po ay babalik. Hindi niya babalikan po yung malakas ang katawan. Hindi niya babalikan yung mga tao na marurunong. Hindi niya po babalikan yung mga taong sabihin na natin magaling, sabihin natin magaganda katawan, magaganda. Hindi niya po niya babalikan. Ang babalikan po niya ay yung mga taong patuloy pong ninanasa ang kabuuan po ng salita ng Diyos na maging bahagi sa buhay niya. Na ito yung tuloy niyang pagnanasa na masunod po yung mga salita po ng ating Panginoon. At yun ang babalikan po ng ating Diyos. Hindi po babalikan yung mga taong mataas, mga taong mga kilala, mga taong mayaman, mga taong mga talagang ang pakiwari ay kaya nila mabuhay. Pero hindi ho ganun eh. Wala hong taong nabuhay ng matagal. At ang buhay na walang hanggan po ay hindi makakamit po sa practice, sa pagkain, sa maayos na buhay. Walang, ibig sabihin, hindi iniisip ang problema. Walang bagay sa kanya yun. Wala hong nagpapahaba nito. Ang tanging nagpapahaba at nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay si Kristo po. Kaya naman po, wag ho nating alisin sa buhay natin nang manatili po tayong kumakain ng salita po ng Diyos. Dapat sapagkat ito yung pagkaing espiritual na ibinigay po sa atin ng ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, kung ikaw po ay may kakayanan sa buhay na ito na mabuhay ng sa ayon sa iyong kagustuhan, sabi nga po siya nagbibatian, happy birthday, mabuhay ka ng hanggang gusto mo. Kaso hindi ho ganun eh. Wala ho tayo kakayanan na mabuhay ng hanggang gusto natin. Ang buhay natin ay nakabati lamang po doon sa programa ho ng Diyos sa iyo. Doon sa plano sa iyo ng Diyos. Kung hanggang kailan ang plano sa iyo ng Diyos na mabuhay, at doon lamang yung mag-manifest. Pero hindi po pwedeng sabihin,
happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Wala akong ganoon. Ang binabanggit ay, happy birthday, salamat po at pinagyan mo ako ng panibagong buhay. At hari nawa ay mas mahaba pa nito. Kaya lang ang madalas natin binabanggit, kung halimbawa mabubuhay po tayo ng 100 tapos 90, tapos gumagapang umiihi na tayo sa banig at tapos pinandidiri na tayo ng ating mahal sa buhay at tila pinapanalangin na mamatay na tayo, hindi rin po maganda yung ganon. Babalik at babalik pa rin, nahahanapin mo yung Diyos na may likha po ng buhay na yan. Kaya malaga po sa atin mga kapatid na tunay na bigyan nating prioridad ang buhay po natin. Napakaganda ho na sa buhay natin na meron tayong Diyos. At wag ho nating isipin na yung kaabalahan ay nagbibigay sa atin ng passes o ng gate pass na pwede ho tayo magpahinga po sa salita po ng Diyos. Ibig sabihin, nagpapahinga ka. Akala ho ng iba kasi nagpapahinga sila, hindi na sila dadalo. Totoo yun. Pero ang hindi nila alam, pinapahinga nila ang kanilang sarili. Inaalis po nila na sila po ay pakainin po ng Diyos ng salita mismo nanggagaling sa bibig ng Diyos. At kadalasan, ganito po ang nangyari po sa atin. Inakala ko ng mga ibang miyembro natin na hindi mo na sila dadalo, magpapahinga mo na, hindi mo na mag-aakto or anumang ministry ang kanilang ginagawa dati. Dahil alam nila sa sarili nila ay sila po ay anak ng Diyos pa rin naman, kilala po nila ang Diyos. The problem is ganito po, yung satisfaction po ng soul po nila, hindi po masasatisfied yun ng ganoon. Kasi yung mismong pagkain, hinahain na hindi sila kasama kumakain, mangangayayat po sila. Hanggang sa pag nangayayat po sila, mapapansin po nila na unti-unti po. Bagamat meron mga tao naman na umalis, magiging mga Kristiyano, umaasenso, wala nang problema doon. Dahil yun naman po pag-asenso, binigyan naman sa atin ng Diyos ang kakayanan nito. No, yung mabuhay tayo ng kakayanan natin. Kaya lang, meron pa ring bagay na sisingilin po tayo. At yun nga po yung tinatawag na kung mapapansin po natin, kapag ang tao po ay kulang sa nutrisyon, ang tawag po malnourished. Pag over naman doon sa mga fats na kinakain, ang tawag chubby or yung matabanan talaga. Hindi ho malusog na, iba kasi ang dating sa atin, pag malusog, mataba. Mali po yun. Ang malusog po, yung pong healthy. Ibig sabihin talagang healthy in what? Healthy po yung katawan niya na talagang maayos po yung kanyang katawan. Yung sakit, mga bagay, medyo hindi siya naapektuhan. But then again po mga kapatid, no? Ito pa dapat natin maintindihan. Mas dapat nating bigyan prioridad po yung salita po ng Diyos. Kasi yan ang bumubuhay po talaga sa atin. Yan nagbibigay kapayapaan, nagbibigay pagpapala, nagbibigay kasagutan sa mga bagay na kuminsan ay hindi mo alam ang kasagutan sa buhay mo at nagbibigay po ng direksyon po sa buhay po natin at nagpapahaba talaga ng buhay at nagbibigay ng satisfaction tunay at permanenteng buhay na may kagalakan na nagmumula po sa Diyos. Salamat po and good morning.